Kung naghahanap ka ng kakaibang barbecue na kung saan lahat ng tinitinda dito ay daing na pusit na kung iyong matitikman ay siguradong masasarapan ka. Second time, quality. Napakasarap po ng pusit ni Ate Lenlet. Napakasarap po ng sausawan namin. Lagi pong bago yung sausawan namin. Napakasarap talaga ng suka nila. Masarap yung suka niya, yung combination niyang sibuyas, suka, tumusili, sakto sa anghang. Ang ganitong klaseng negosyo raw ay kadalasan murang makikita sa Manila at sa Quiapo. At ngayon, nasa Bulacan na pala. Nabigla nga ako kay ate kasi sa Divisoria ko lang ito nabibili. Ngayon meron na pala dito ngayon sa Giginto. Nakakagulat lang talaga. Dito po kami kumukuha ng panggas namin po araw-araw. Pangbaon ng mga anak namin. Ang kagandahan po dito mga ka-inspirasyon, no? Andito na po sila sa Bulacan na kung saan itong ganitong klaseng negosyo ay sa Quiapo nyo ito makikita. Hindi na tayo pupunta sa Manila, luluwas ng Manila para makakain ng ganito. Kung naghahanap ka ng kakaibang barbecue, ay pwede mo itong subukan, isang grilled dried squid. Ano naman kaya ang pwede naming pagpipilian dito? At kung sa presyohan, magkano naman kaya ito? Hello po, ako po si Lenle. Nagtitinda po ako ng dry pusit. Meron po akong malambot at meron po kaming crispy. 15 pesos po bawat isa, may 10 pesos po. May malaki po, 25. At tungkol naman sa suka na yung ipinagmamalaki, Ate Lenlen, gaano naman kaya ito kasarap? At ano po yung mga ingredients mo dito? Napakasarap po ng sausawan namin. Lagi pong bago yung sausawan namin. Ginawa po namin yung sausawan, bali po, ginamitan po namin ng sukang puti, tapos po sibuyas, kalamansi, madik sarap, tsaka po food color na kulay red po. Lagi po ubusin yung sibuyas namin, natitira na lang po lagi, suka lang. Dahil po sobrang sarap po kasi ng sausawan namin. At kung bakit sa dinami-raming mga negosyo ay ito ang inyong napili, ang pagtitinda ng grilled dried squid. Kaya po ito napili kong negosyo kahit paano po kasi may tubo naman po siya. Pero matyaga lang po kasi mahirap din pong magtuhog. Nagtatyaga lang po kasi kahit po paano may tubo pong malaki. At regarding po sa tubo na inyong sinasabi, magkano naman po kaya ang inyong kinikita sa loob ng isang araw? At ilang kilo naman kaya ang mauubos nyo na dried pusit sa loob ng isang araw? Ang kinikita ko po sa isang gabi po, minsan po 1 plus, maabot din po minsan ng 2 plus. Sa isang gabi lang po yun. After 5 po hanggang 8 po ng gabi. Ang tinitinda po namin sa isang araw, 2 kilo po. 4-8 po ang lumalabas ng 2 kilo. Kasi po, depende po sa pagtuhog po ng pusit. Kung ilan po itutuhog nyo, tsaka po yung pagpresyo. Minsan po napapaubos namin, minsan po hindi. Depende po sa lugar na pinupuntahan namin. Kasi po minsan matumal. Kaya po minsan nag-iiba po kami ng papapwestuhan. Halimbawa po, yung pinuntahan niya po isang lugar, hindi na po kayo bumibenta, pwede po kayo mag-ibang area. At dahil nga rolling food cart ang inyong negosyo, saang mga lugar naman kaya ang inyong mga napuntahan? Yung pagtitinda po namin ng dry pusit, iba-iba pong lugar ang pinupuntahan namin. Minsan po, hindi lang po sa Giginto, nakakarating din po kami ng palengke po ng Balagtas. Minsan po, pag patulad po ngayon, wala po kaming dayo. Dumadayo rin po kami ng mga pesta, festival, kung saan pong lugar kami nakakarating. Kung saan po ang may pesta sa festival po. Nakaraan po, galing po kami ng Santo Tomas, Batangas. Galing po kami ng Cavite City. Iba-ibang lugar po. Bali po natutunan po namin magtinda nito. Bali po sa Divisoria po. Bali dati po nakatira po kami sa Tondo. Tapos nagtitinda po kami sa may Carriedo po ng Quiapo. Bali po natuto kami nito noong 2017 pa po. Hanggang ngayon po ito na po yung hawak namin. Dito po kami kumukuha ng panggas namin po araw-araw. Sa pangbaon ng mga anak namin. Ito pong tinda ko, bali po dry pusit po siya, barbecue. Bali po nanggaling po to sa Zamboanga po. Dinideliver lang po sa amin to pag po kami umu-order. Nagtinda po kami nito, nang isort po kami ito 2020 pa po. Bali, 5 years na po kami naghihirap ng tuhog. Ano po, masakit po siya sa balakang, tapos minsan po natutusok pa po yung kamay namin ng stick. Pero ano lang po, okay lang po kasi yun po yung ginusto namin kasi magtinda ng pusit. Tsaga-tsaga lang din po. Simula po kami bali sa Maynila po, sa Tondo.
Nagtitinda po kami sa harap ng simbahan ng Quiapo. At kahit nga natatakam na ako, Ate Lenlen, sa iyong tinitindang pagkain, ay naghanap muna ako ng mga customers mo na pwede kong ma-interview upang malaman natin kung gaano nga ba kasarap ang iyong grilled dried squid. Ayan, napakasarap po ng pusit ni Ate Lenlen. Yan meron ditong malaki, merong maliit, medyong pang budget, meron din pang malakasan. And meron din sila yung crispy pusit, meron din yung chewy naman. Masarap siya. First time experience ko yung kumain ng ganito ng non-dried pusit ever. Napakasarap ng ni ate. Tinda. Masarap po yung lasa niya. Masyado pong crispy siya ng onte. Tapos yung sausawan po, masarap. Ayun yung masasabi ko lang po sa paninda ni ate. Masarap talaga siya. As in, kahit na binilad siya sa araw, alam mo pa rin yung fresh na fresh pa rin talaga siya. Actually, kahapon, natikman namin siya ng maayos. Tapos ngayon, second time, quality. Masarap siya. Lalo na yung suka niya. May konting bagsik na ngangang. Salamat! And grabe yung suka nila. Galing ako sa Quiapo before. Kung ano yung nabibili doon, mabibili mo din ngayon. Nera po ako ng isda, kaya alam ko yung fresh kahit na for a while, na siya. Pero masasabi ko, sobrang sarap po talaga niya. Nabigla nga ako kay ate kasi dito ko, sa Divisoria ko lang ito nabibili. Ngayon meron na pala dito ngayon sa Giginto. Nakakagulat lang talaga. Yun lang po. Ang masasabi ko lang dito sa sausawan, napakasarap. Ito yung pinakamasarap na natikman ko sa sausawan. Ito yung pinakamasarap na. Napakasarap po. Try nyo na, dito sa Giginto lang. Siya ay nasa tabi, sentro, Purok 3, sa tapat ng seminaryo. Hindi niyo po kailangan matraffic pa. Punta na kayo dito, ngayon na. At napakasarap talaga ng suka nila. Congratulations, Ate Lenlen, and God bless sa iyong business. At mas lalo nga ako natatakam, Ate Lenlen, sa mga sinasabi ng iyong mga solid customers. Kaya ngayon, ako na naman ang kakain ng iyong mga pagkain. Okay, hello mga ka-inspirasyon. Andito po tayo ngayon sa Barangay Tabi, Giginto, Bulacan, na kung saan nakita natin itong squid, dried squid barbecue. So, ako na naman ngayon ang titikim at tikman natin kung gaano kasarap ito. So, actually, marami ito sa Maynila, marami ito sa Quiapo. Pero ngayon, dahil nandito na, ngayon lang ako, first time lang ako makakatingin ng ganitong klaseng dried pusit na barbecue. So, tikman na natin. Ito po ang kanilang suka. Ayan, so punong-puno po siya ng sibuyas. So marami pong sibuyas. Kadalasan po naubos dito ay sibuyas po. Kasi yun po yung mas makain yun yung masarap kainin. So ito, nagpapaluto na ako pala kanina. Ito na yung dried pusit. So meron kang pagpipilian dito. Merong malambot na pusit, meron ding crunchy, at saka basta piliin nyo lang kung anong gusto nyo. Pipili kayo, malambot ba o crunchy. Okay? So, titikman na natin. Isasawsaw ko na dito sa kanyang suka. So ayan, dahan-dahan kong ilubog ang ating squid sa suka. Ayan, wow! Sigurado masarap to. Hindi ko pa siya natikman pero masarap siguro to. So ayan. Ayan mga ka-inspirasyon, no? Marami siyang sibuyas. Ayan, oh. So, tikman na natin. So, let's eat! Agad. Kainin natin yung sibuyas. Masarap yung yung suka niya, yung combination niyang sibuyas, suka, kumusili, sakto sa anghang. Tapos itong dried squid niya, masarap. Tapos ako ulit. Ayan, so tikman na natin. Crunchy. May crunchy, may malambot. Mamili ka lang, magtatanong ka lang kay ate kung anong gusto mo kainin. Masarap pala siya. Ngayon lang ako nakakain ng ganito.
Nagaglagan yung mga sibuyas. Ano mo? Masarap siya mga ka-inspirasyon. Sakto yung combination ng sibuyas, suka, at yung sili. Sobrang sarap. Tikman nyo na. Punta na po kayo dito. Actually, palipat-lipat sila kung saan sila mapwesto. Kasi cart lang to maliit na cart. Minsan pumupunta sila sa 7-Eleven, sa court. Kahit saan sila pumupunta. Masarap. Ang ganitong klaseng squid na barbecue ay masarap po talaga. So, nakita nyo naman yung reaction ko kanina. Masarap po itong ganitong klase. So, hindi po kayo magsisisi sa sarap nito. Talagang maganda sa experience. Masarap. So, suportahan nyo ang video ito. Then, suportahan nyo ang ganitong klaseng negosyo. Yung mga maliliit na negosyo, yung mga nagsisimula pa lang. Dahil yan, ang advocacy o legacy na dapat nating mabuo sa vlog na ito o sa ating content, sa ating YouTube channel. Ang mag-promote ng mga maliliit na negosyo, mga successful man na negosyo, basta i-promote natin sila, tutulungan natin sila. Ito yung malaking tulong natin sa kanila para magkaroon pa sila ng maraming customers. So, subscribe na po kayo para sa ating susunod na mga video. Maraming salamat po. Punta na po kayo dito at tikman ang ganitong klaseng pagkain. May negosyo ka ba? Gusto mo bang ipakilala? Let's PIBH. Promote your business here. This is your business inspiration. Libre lang to. And for more videos and updates, mag-subscribe ka na. Subscribe na!